Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Ligo. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. Siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakaraang 6 na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit inadala po. Unang batas na isusumitin niyo muna sa Senado? Unang-una, itong expanded free tertiary education. Dahil meron na po napirmahan si dating Pangulong Duterte noong 2017 2018 na pinaglaban din po natin na may isang batas. Ito po free tertiary education bill. At ang gusto natin dito ma-expand po para may choices po ang ating mga kabataan. At ito rin pong Philippine National Games, dapat po may isang batas po ito para meron tayong mini Olympics sa ating bansa every 2 years. Bilang chairman ng sports, isa po itong paraan na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga at masasamang bisyo, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At pag meron tayong tournament na tulad nito, dyan natin nadidiscover yung mga future Olympians natin. Bilang chairman ng sports since 2019, nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At nakadalawang gold naman tayo sa 2024 Paris Olympics po. Suportahan natin ang ating mga atleta. At isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Yun po ang gusto ko maging regionalized po. Na by region po, para meron po pagkakataon yung mga kababayan natin sa Mindanao, sa Visayas at sa dulo ng Luzon na makapag-aral po at the same time mag-training, walang masasakripisyo. Unahin ko yung mga bills, mga batas na makakatulong po. Pro-poor programs po. Gusto kong i-institutionalize yung mga tulong na mga ayuda na yan. Dapat po hindi politiko ang mamimili ng tutulungan. Medical assistance, dapat po diretso yan sa mga kababayan natin. Yung mga indigent at poor Filipinos po makikinabang dyan. Or indigent and poor patients po makikinabang sa mga tulong mula sa gobyerno. Susulong ko yung mga programa makakatulong sa mga mahirap. Job creation, food security. Dapat po may laman ang tiyan ng mga kababayan nating mahirap. Agriculture, suportahan natin ang ating mga farmers po. Dapat busog po ang ating mga farmers po. At presyo ng bilihin dapat hindi tumaas. Yung mga batas na makakatulong sa mga mahirap, yung pangunay. Sir, on the Senate presidency, sino po ang susuportahan ng Duterte Bloc? Meron po ba kayong papatakbuhin sa inyo? Actually, pinag-usapan pa po yan sa ngayon. Nandito pa tayo sa 19th Congress, hindi pa tapos. Hanggang June 30 pa po ito. So, pag-uusapan namin, but we agreed na buboto kami as a bloc. So, ibig sabihin, yun yung choice ng majority sa apat na boto po. Importante rito, ako susuport kahit sino naman po, basta yung gusto ko na magiging independent po ang Senado, but a working Senate. A working Senate, unahin yung interest ng bayan, unahin yung interest ng bawat Pilipino. Yun po ang magiging criteria ko po sa pipiliin naming next Senate President. Pero open, sir, ang Duterte Bloc na magpatakbo kayo na manggaling sa inyo yung magiging next Senate Lahat President. naman tayo may karapatan. Karapatan naman po ng bawat senador, 24 kami. Kahit sino po sa miyembro po ng Senado sa 20th Congress ay may karapatan na tumakbo bilang Senate President. So it's open po yan lahat. But kami, we will vote as a bloc. Isa po ang aming suportahan, nagkaisa po kami. Yun po ang kasalukuyan naming pinag-uusapan. Yung magsusulong talaga ng mga program sa ating mga kababayan. So, nakausap niyo na si SP Cheese or si Senator Tito Soto regarding it? Initially, nagkausap rin po kami, nagkakatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya. Dahil magkasama po kami ng mga nakaraang kongreso. So, nanghingi pa silang suporta from you, sir? From our group, yes. Si both SP and Soto? Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But
we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Criteria din ba, sir, yung ibabasura yung impeachment? Or are you Hindi po looking namin for that? pinag-uusapan yan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Iba po ang Senado. Hindi nag-uusap po ng gano'n ng Senado. Pwede namin ko lang. So si Senator Soto dyan, si SP, naghingi na po na. Kumbaga, kinausap na po kayo regarding sa... Yes. Lahat naman po sila. Initially, nakikipag-usap na rin po sa individually or as a group. So both sila nang hihingi ng support? Sir, paulit lang for soundbites yung Duterte Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. Siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan nakaraang 6 na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit inadala po siya dun sa kaya po patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong, ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap. I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, may personal position, may personal thought. Importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin po pabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot, mga kababayan nating Pilipino. Yan po ang pinaka-first step po para sa akin. Pauwiin mo na siya. Sir, so kung hindi siya papauwiin, tingin nyo hindi sincere yung reconciliation? Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan. Ang importante muna, mapauwi siya. Pero saan yung possible na mapuulit yung unity, may posibilidad? I cannot speak behalf sa team o sa anumang panig. Ang akin lang rito bilang isang na kasama, isang naging tao rin po, naging staff po, matagal na pinagkakatiwalaan ni Tatay